presinto ka na magpaliwanag. Si Stella Kimbo pinagpapaliwanag, pati asawa nila, mag-asawa, kung bakit daw sila ay namimili ng boto. Representative Stella Kimbo, maraming designer, wala kong designer. Ganun, insecure yun eh. Ito, ngayon, merong mga kandidato na pinagpapaliwanag na namimili daw ng boto. Grabe, oh. Eto, unang-una, yung best friend mo, paborito mo ito eh. Si 2nd District Representative Stella Kimbo. Maraming designer. Wala ulo akong paa designer. Ganun, insecure yun eh. Ito, hindi information ng pagkatao. Designer branch. Kaya yung iba dyan, plastic. Kay Marikina daw yung bag niya. Dahil ngayon lang nag-Marikina, pero I'm so New York. Pero Tony, patatanggal daw nila sa kapilya sa Marikina kapag siya nanalo. Alin? Sabi raw po ng mga tao. Paano tatanggalin yun? Place of worship yun. Bakit gano'n? Sira pala ulo niya. Anyway. Hindi, ito pinagpapaliwanag na siya. Pinaparusahan na siya. Ng kapitbahay. Pinaparusahan na siya, oh. Si Stella Kimbo pinagpapaliwanag, pati asawa nila, mag-asawa. Kung bakit daw sila ay namimili ng boto. Anong sagot? May wala pang sagot. Sila pwede nagpalitan. Yung kanyang asawa na ngayon ay mayor ay babalik sa house. Siya naman ay magme-mayor. Ang ganito lang naman. Palitan sila. Politika rito, walang kwenta-kwenta eh. Sila eh. Oh. Si Manila City Mayor Hani Lacuna ay pinagpapaliwanag din. Naku, God ko. Pati yung sa amin, yung mayor namin sa Cavite City, si Denver Chua. Meron ding show cause over. Ito pinapapaliwanag pala yung best friend ko. Sa Laguna, si Dan Fernandez. Show cause over daw. Nabibili ng boto. Sinasabing Pilipino itong mga tao to, pero pinagpapaliwanag. Hindi yata nag-google ni Dan Fernandez na bawal yun eh. Dapat kasi Dan nag-google ka eh. Ayan. Ang yabang-yabang mo, nakaarma ka tuloy, magpaliwanag ka. Ikaw naman magpaliwanag. Sabi nga, sa presinto ka na magpaliwanag. Hindi obvious eh. Di ba pinakikita pa nila, pinangangalandakan pa nila. May video pa, di ba? Ganito, ibibigay ko sa inyo. Akala mo above the law sila eh. Namihasa yata. Akala yata ni Dan Fernandez, nasa loob pa siya ng House of Representatives. Kaya, sige, paliwanag na ngayon. Ay, nako. Ito pa, meron pa sa party list, Kamalayan. Hindi nila namalayan na mali yun. Hanapin natin yan. Pati pala si Isko, pinagpapaliwanag din. Dati na. Pero yung mga aksyonan nyo naman, yung mga dambuhalang billboards, ito, walang parti-partido rito, ha? Nakikita ko lang to, papunta rito sa stasyon. Amy Marcos. Yan. Sobra-sobra sa sukat. Brian Yamsuan, congressman. Dan Marcoleta. Malaking billboards. Tandalin nyo naman. Yung Tigong party list. Ako, Ilocano party list. Awan na yun? Walang partido, ha? Kahit anong partido, ha? Palitan to ko kay Blue. Yan. Facebook lang to, halang billboard. Nakikita ko yun, pero hindi kandidato eh. Natatawa ako sa mga ulalong troll. Akala kandidato tayo. Sabi ba naman sa akin, hoy, ano yan, illegal campaign propaganda yan. O sa kapo, sa Twitter, sabi ko, di magsumbong ka sa Comelec para pagtawanan ka. Hindi ako kandidato eh. Kahit anong pakika, kahit ba kung haba ng EDSA yung billboard ko eh, wala kayong pakialam. Ako may pakialam kasi maalang bayad eh. Pero may mga kaibigan naman tayong tumulong sa pagbayad. Yung mga naniniwala sa atin at nagsasabing dapat ay tuloy-tuloy ang ating pagsisiwalat ng ating opinyon. Hindi ko sinasabing katotohanan. Hindi naman ako magyayabang na aking opinyon ay katotohanan. Ulit ito yung opinyon. Yun na hindi maintindihan ito mga
isagutin nyo ako. Yun, Pero tama. para sabihin yung fake news, ay hindi kayo nakakaintindi ng batas. Pampamatas pa naman kayo. Nakakahiya kayo. Ayaw ni Josie Enla Cruz Salvadorian. Ayaw nila. Ayaw nila na fake. Ang isang dapat sagutin. Ha? Oh, si Alden Richards pala, nagpiloto na. Ayan, oh. Ayan ang flash. Oh, bago may big time, ano ba itong nila? Alam ko, babasahin ko eh. Oh. Grabe. O sa Wemes na pala, mag-umpisa yung 20 pesos. Kasi mag-eleksyon na eh. Oo. Ang dapat na tupagin ng COMELEC ay yung sinasabi ni Glenn Chong na bakit daw binayaran ng COMELEC yung QR code, 100 milyon, para ma-verify kung tama yung basa ng machine, di ba? Doong nakaraang eleksyon. Apo. Hindi ka lang pwedeng kumuha ng printout. Pero pagkaboto mo, pwede mo i-request. Tingnan ko nga kung tama yung basa ng balota ko. Di ba? Makikita mo na sa screen. Oh, pinapakita na Oo. Ngayon, wala na daw. Oh. Mahirap yan. Ano ba yan? Binayaran yung QR code system daw ng 100 milyon ng COMELEC bago hindi gagamitin. Oh? Unang-una, bakit hindi gagamitin? Pangalawa, bakit kailangan yung bayaran yan, hindi nyo pala gagamitin? Baka maraming correction. Bakit ba umpisa nung tumaas ang rating ng ilan sa mga oposisyon ay natakot na kayo? Ano bang milagro ang gagawin yan? Nakakatakot kasi. At yan, ay dapat sagutin niya ng COMELEC kasi katulad nung kay Atty. Respicio, tama naman pala. Sinunod nila, di ba? Yung suggestion, huwag itidikit yung makina hanggang hindi nakakapag-print. Oh, yun, tama pala. Ito, dapat tingnan din ito. Kasi, Okay, go connect sa tama internet. hindi ito. Apo. This goes to the credibility of the election. Ayun na. Kahit na may eleksyon sa isang demokrasya, kung hindi credible, kung hindi naniniwala ang mga tao sa resulta, may problema. Katulad naman kung nag-EDSA 86. Sa count ng COMELEC, panalo si Pangulong Marcos. Yan ay nandun ha. May mga nagsasabing fake news daw yan. Tingnan nyo doon sa Lasal. Ayan o. Sa Ortigas. Ortigas yun. Di ba Lasal Green Hills? Yes, yes. Nandoon, pinreserve nila yung tali. Oh. Yung tali ng labang si Pangulong Marcos. Kaso nyo, hindi naniwala yung mga tao nagkaroon ng EDSA revolution. Ayun. Hindi natututok si BBM eh. Dapat credible ang elections. Yeah. Magagalit sa'yo si Gary Valenciano yan. Hindi na natututok.